Hello everyone! Good morning, good afternoon, and good evening. So for today's video, ayan magluluto na naman po tayo ng ating ulamin. So meron po tayo dito na boneless chicken. Yan po ay part ng manok na breast. Ayan po. Siya binalatan ko at tinanggalan ko lang siya ng buto. So yan po pala ay atin na lamang hihiwain ng katamtamang laki lang at katamtamang nipis. So depende pa rin po sa gusto ninyong paghiwa. Ako ganyan lang kasimple yung aking paghihiwa. Ayan. So, ganyan lang po siya, guys. Ganyan lang po siya, kaninipis ang gusto ko. Ayan. Para mas mabilis maluto at mas madaling ah, prituhin. Ayan. O, di ba nag-isip pa anong sunod na sasabihin? Ayan. So, ganyan lang siya, guys. Hiwain lang po natin lahat yung ating chicken breast. Ayan. So, kakat na natin yung video kasi baka maabutan po tayo ng siyam-siyam sa ating pagluluto. So, ganyan lang po siya. Ayan, kita nyo. So, ganyan lang, kaninipis, kahaba, at kakapal. Ayan, o diba? Kompleto detalye na yun. Charot lang. Ayan, so ganyan lang po siya, guys. Hiwain lang po natin lahat yung ating chicken. O diba? So, kailangang magic yung ating pagluluto para mabilis matapos. So, ganyan na. O, diba? Nahiwa na lahat. Magic yarn. So, yan po pala guys ay ating imamarinate. Meron po tayong dalawang kalamansi na nahiwa ko na yan ay hinog na. Pagpasensyahan na. Yun na lang po talagang natira sa ating kalamansi. Ayan, naghinugan na. Ayan, so dalawa lang yan. Makatas pa rin po siya at maasim pa rin po yung laman yan kahit mahinog na. O diba? So pinipiga-piga ko lang, pinipisil-pisil ko lang. Ayan, para masimot yung ating calamansi juice. O diba? At syempre, lagyan din po natin yan ng turmeric powder. Yes, turmeric powder yung aking ilalagay. At hindi lang po turmeric powder yung ating ilalagay dyan. Maglagay rin po tayo ng pamintang pino. Ayan. So, kumuha lang ako ng katamtamang dami na pamintang pino. Ayan. Lagay lang natin dyan. At, syempre, lagyan rin po natin yan ng asin para malasa naman po yung ating chicken. Iodized salt po yung aking gamit dyan. So kung wala kayong iodized salt, pwedeng asin lang na rock salt. Ayan. At para dagdag lasa din po sa ating manok, maglagay tayo ng isang kutsara na patis. Ayan, patis. At syempre, mikos-mikos natin yan. Haluin natin ng maigi para magpantay ang lasa. So kung paninda ang gagawin ninyo, kailangan nyo magsuot ng gloves. At dahil po ay pagkain lang naman po namin yan, kinakamay ko lang po yan. At syempre malinis po yung ating kamay dyan, hindi pwedeng hindi malinis. At sit aside natin yan, i-marinate natin yan ng about 1 hour. At dito sa ating bowl, habang inaantay natin ng isang oras, mag-prepare po tayo ng ating kakailanganin sa ating manok. So, naglagay ako dyan ng 1/2 cup na all-purpose flour at 1/2 cup na cornstarch. Pinaghalo ko lang yung dalawa. At lagyan natin ng asin para malasa naman po yung ating flour. At syempre, maglagay rin po tayo ng pepper powder. Ayan. So, depende pa rin po sa dami ng inyong harina yung pepper powder. O, diba? At naglagay rin po ako dyan ng turmeric powder para mabango. Mabango talaga pag may turmeric powder. Kung mayroon kayong garlic powder, pwede din ninyong lagyan. At dahil wala kami, so yan lang ang aking nilalagay. At mikos-mikos ko na po yung ating mga sangkap. Ayan, nalo ko lang sa kutsara para pantay ang lasa ng ating harina. O, diba? So, halo-halo lang ng maigi. So, kapag nahalo na, ilagay na natin dyan yung ating marinated chicken. Ating sinisit aside kanina. Ayan, isa-isa ko pong nilalagay. Hindi ko po binuhos dahil baka maisama yung sauce ng ating manok. Pero wala naman pong sauce. Lahat ay simot. Lahat ay simot sa
ating chicken. So, ganyan lang po yung aking ginagawa. Mikos-mikos po natin ulit. Ayan, haluin lang nating maigi. Kinakamay ko ulit. At uulitin ko po, kung kayo ay, o kung pang business ninyo, mas maiging gagamit kayo ng gloves kasi mayroon mga customer na masilan. At yan ay pagkain lang naman po namin, hindi na po ako nagsusuot ng gloves. At malinis naman po yung aking kamay. So, ganyan po ang aking ginagawa sa chicken. Ayan, o diba, mikos-mikos ko lang yan hanggang mag-combine lahat yung harina dyan sa ating chicken. Na katulad ng ganyan, o diba, madali lang haluin, diba, kahit maliliit. So, ganyan lang kasimple. And then, pag nahalo na natin ng maigi, set aside natin yung ating chicken. Ayan, so ganyan lang siya guys, ayan. So, set aside natin yan at mag-prepare tayo ng isang itlog dito sa ating bowl. Yan po ay lagyan din po natin ng pampalasa. So yung aking nilalagay dyan is pamintang pinol at iodized salt lang po yung aking nilalagay dyan. Para malasa naman po yung ating itlog. Ayan po yung ating asin. At ayan, halu-haluin lang natin yung ating egg. Mikos-mikos natin ulit yung ating egg. Ayan, at dahil yung isang itlog na yan ay hindi yan magkakasya doon sa ating chicken, lagyan natin yan ng 1/2 cup na cold water. So, cold water yung aking nilalagay dyan sa itlog. 1/2 cup na cold water. Diba? Ayan, mekos-mekos lang din ulit. At para medyo malapot-lapot, lagyan natin ng 1 tablespoon o isang scoop na harina at isang scoop na corn starch. Ayan. Kailangan talaga guys pantay ang kanilang sukat para hindi yan mag-away. Ayan. Charot lang guys. Ayan. So ganyan lang po talaga ang ginagawa ko pagka nagluluto ako ng chicken. Pantay-pantay sila para masarap. Ayan. So pagka ganyan na, set aside natin. Mag-prepare po tayo dito ng ating breadcrumbs. Ayan. Sa kabilang plato, maglagay tayo ng breadcrumbs. 1/2 cup muna po yung aking nilalagay dyan. At tinagdagan ko pa pala ng isa pang 1/2 kasi marami naman po yung ating chicken. So, sa madaling salita, isang tasa na po yung aking nilalagay dyan na breadcrumbs. Pero kukulangin pa yan, magdagdag lang po tayo mamaya. O, diba? At yung ating chicken ay kukot lang po natin dyan sa ating egg. Ayan, so mikos-mikos natin yan. Pagkatapos sa egg ay lagay natin sa ating breadcrumbs. Ayan. Isa-isa talaga natin yan na ilalagay. Ganyan ang gagawin. So, para hindi po tayo matatagalan, ikakat ulit natin yung ating video at magpapatulong na ako dyan sa pagkukot para mas mapabilis ang galawan natin. Kasi ganun lang din naman po yung ating gagawin. Ulit-ulitin lang naman po natin. Isa-isahin natin yung ating mga hiniwang manok sa pag-coat sa ating mga ingredients. Katulad yan. Mula sa harina, itlog at breadcrumbs. O diba? So yan na po lahat. Na-coat na po natin lahat. Ayan, ready to fry na po yung ating chicken. O diba? Kita nyo? So ganyan. Matrabaho siya guys pero sulit yan. At dito sa ating kawali, naglagay na rin po pala ako ng mantika. At pagpasensyahan nyo na at hindi namin naunang video. Kaya nagmagic na yung mantika, pumasok na sa kawali agad. O diba? Ayan po pala ay pinapainit na natin. At syempre, titesting natin kung mainit na ba talaga. Ayan, pwede na yan siya. So, pahinaan lang po natin ang ating apoy bago po natin ilalagay dyan yung ating naka-prepare na chicken. Ayan. So, isa-isa pa rin po natin ilalagay dyan. Hindi natin pwedeng ibuhos lahat. Ayan. Sa pagpiprito po, huwag masyadong punuin yung ating kawali para makagalaw naman po yung ating mga chicken. Ayan. So, ganyan lang po kadami yung aking ginagawa o nilalagay sa ating kawali. Yan po ay piprito natin hanggang magiging golden brown o sa gusto ninyong kulay. So siguro pare-pareho tayo ng gusto ng kulay sa prito, golden brown lang. Kasi syempre, pagka sunog na, hindi na yun masarap. O diba? O, ganyan lang po. Ayan, o diba? Kita nyo, magic, nagiging brown na agad yung ating chicken. O diba? So, ganyan lang po ka brown ang gusto ko. Golden brown. Yan guys ay super sarap yan. Isang subo nga lang dahil maliliit. Ayan, o diba?
So ayan, luto na po yung ating chicken lahat. O, diba? Para naman medyo saucy yung ating niluto for today's video. Hindi pwedeng wala tayong gravy dyan. So magawa tayo ng gravy. So yan na po lahat yung ating chicken na luto na natin. Yan po ay isisit aside muna po natin yan. At mag-prepare po tayo ng ating sausawan. Gagawa tayo ng ating sariling gravy. Ayan, para unlimited. So, at lagyan din po natin yan ng Knorr cubes. So, yung isang Knorr cube, hahatiin ko lang po. Kalahati lang po yung ating ilalagay dyan. Dahil 2 cups of water lang naman po yung aking nilalagay dyan. Kaya kalahating chicken cube lang po yung ating ilalagay para hindi naman po aalap. At ayan po, maglagay rin po tayo ng pamintang pino. Dagdag lasa din po yan. At lagyan natin ng kaunting soy sauce para may kulay naman po yung ating gravy. Ayan. At maglagay tayo ng 1 tablespoon na harina at 1 tablespoon na cornstarch. Ayan, pinaghalo ko yan guys para maganda ang kanyang pagkalapot at para kahit hanggang kinabukasan, malapot pa rin po yung ating gravy. Ayan, so hindi basta-basta masisira yung ating gravy pagka ganyan yung ating ginagawa. Ayan, so minimikos-mikos ko lang po yan hanggang matunaw po yung ating cornstarch at harina. Ayan, katulad nitong aking ginagawa. So bago po natin isalang, haluin na muna po natin ng maigi. At sa pagluluto po nito ay kailangan mahina lamang po ang apoy at tuloy-tuloy ang paghalo. Ayan, katulad ng aking ginagawa. Halo-halo hanggang lumapot na katulad niyan. O diba, malapot na. So, hindi mo lang siya halata na malapot na tignan, pero pagka yan ay lalamig na, lalapot na po yan. So, okay na po yan siya. Ilipat natin sa ating bowl. O diba, kita nyo, may unlimited gravy na po tayo. Ayan. So, saktong-sakto lang po sa ating bowl yung ating ginawa. Ayan po, kasi ay halos araw-araw ako gumagawa ng gravy, kaya tansya ko na yan. So, ayan na nga po yung ating ulam for today's video. Ayan, mayroon na po tayong boneless na chicken at gravy. O, diba? Saan kanyan? Hindi mo na kailangan pang kakain sa labas kung may alam ka naman sa pagluluto. Magluto ka na lang at nakakatipid pa. So, maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Kami po ay kakain na. Siyempre, hindi na po kami magpapakita dahil bawal ang cellphone sa pagkainan. Ayan, focus tayo sa pagkain para mabusog. Ayan, so maraming salamat sa walang sawang support pagmahal. Bye po!